Tinayuhan ni Giselle si Annalyn na hindi niya kailangan na magpunta ng Apex araw-araw. Nagjo-duty pa siya sa East Ridge, tapos babantayan pa niya ang lolo niya. Sobrang pagod na siya noon. Ayos lang naman kay Annalyn ito. Pinaalam ni Annalyn na mag-aayos siya ng children's party at nagpapatulong siya kina Doc Eula, kaya siya narito rin sa Apex. Ito yung program na ginagawa ng lolo niya tuwing Pasko ayon sa naging bisita ng lolo niya kanina. Nagulat sina Giselle at RJ dahil marami rin palang mga ginagawa ang papa nila na hindi nila alam. Gustong tumulong ni Giselle. Kailangan niya rin ito para hindi niya gaano isipin ang anak niya. Kesa patuloy siyang maghanap ng anak na ayaw namang magpakita sa kanya, kesa ibaon niya sarili sa kalungkutan, gagawan na lang siya ng kabutihan. Nangako naman si RJ na gagawa siya ng paraan para makausap si Justin. Nagpatuloy na sina Annalyn at Giselle sa pagpaplano ng event na gagawin nila. Dumalaw sina Nurse Ivan at Karen sa Apex. In-announce nila na babalik na sila sa Apex. Ang saya ng tropa, pati na rin si Annalyn. Nagtanong si Doc Luke kung pabalik na sina Ivan at Karen. Si Annalyn rin ba ay may planong bumalik sa Apex? Hindi pa sumasagot si Annalyn ay biglang sumagot si Doc Lindon na hindi. Napatingin si Annalyn kay Lindon. Napatingin rin si Lindon kay Annalyn. Nagpalusot na lang si Doc Lindon. Ang ibig kong sabihin, hindi pa sa ngayon dahil may mga nakaschedule pang operasyon si Annalyn. Kung maaayos na niya yon at kung may desisyon na si Annalyn na gusto niyang bumalik, na kay Annalyn pa rin ang desisyon. Anytime naman pwede siyang bumalik dito dahil sina Doc RJ at Miss Giselle ang owner ng Apex. Diba Annalyn? Sumagot si Annalyn. Oo, sa ngayon marami pa akong inaasikaso sa East Ridge. Andun rin naman si nanay. Hindi ko naman siya basta-basta maiiwan. Masaya naman ako sa East Ridge at palagi rin naman ako dito sa Apex. Makakasama niyo pa rin ako kahit hindi ako palagi dito mag-duty. Nagkatawanan naman ng tropa. Yun naman pala, wala namang problema kung magkakaiba tayo ng ospital dahil mga magkakaibigan naman tayo. Anytime pwede tayo makita-kita. Nagtawanan naman sila. Tulad naman ng ipinangako ni RJ, nagagawa siya ng paraan para makausap si Justin. Nakausap naman niya. Pero ibinalita nito na pabalik na ulit si Justin sa US. Gulat na gulat si Giselle. Ano? Pabalik na ng US ang anak ko? Hindi mo man lang sinabi, Obeng? Wala man lang akong kaalam-alam. Sabi ni RJ, Ate, masakit ng barinig. Ayaw ka talaga makita ng anak mo. Napaiyak si Giselle. Hindi niya matanggap. May anak ako pero ayaw niya sa akin? Or should I just move on? Ganun na lang ba? Sabi ni RJ, Ate, bigyan mo muna siya ng panahon. Balang araw maghihilom rin ang sakit na nararamdaman niya. Balang araw maiintindihan niya kung bakit mo yun nagawa. Napaupo si Giselle at umiyak na naman. Dumating na nga ang children's party. Sa event naman, kasama ni Annalyn ang tropang Apex at si Doc Lindon. Napaisip si Annalyn kung makakapunta kaya ang pinsan niya na ikwento niya sa mga kaibigan. Pero kahit tumanggi si Justin kay Annalyn, umaasa pa rin siya na makakarating ang pinsan at mapapaunlakan ang kanyang imbitasyon. Sabi ni Ivan, alam mo, kung hindi dumating yon, hindi ako magugulat. Ganon rin naman si Nurse Karen. Agree. Tsaka sigurado iniiwasan niya talaga si Ma'am Giselle, di ba? Maya-maya pa ay papasok na sila sa loob para ihanda na ang mga gagamitin. Ay dumating naman si Justin na ikinagulat ni Annalyn. Justin, nakarating ka. Akala ko tatanggihan mo na ako. Pero ang lakas ko kay Lord dahil narito ka. Ang saya-saya ko. Sumagot si Justin. Hindi ako magtatagal. Dumating lang ako para ibigay ang mga laruan para sa mga bata. Pabalik na ako sa US. Naglakad na si Justin. Hinabol siya ni Annalyn. Sandali, aalis ka na agad? Mamaya pa naman siguro ang flight mo. Mag-ingat ka, pero baka pwede na magstay ka muna para pasayahin naman ng mga bata. Sige na para kay Lolo, kahit sandali lang. Dahil maaga pa naman para sa flight ni Justin, pumayag na rin siya. Sige, pero hindi ako magtatagal dahil baka malate pa ako sa flight ko. Natuwa si Annalyn. Talaga? Sige, tara pasok na tayo. Habang naglalakad sila ay nagring naman ang cellphone ni Annalyn at nag-excuse siya para sagutin ang tawag. Si Giselle pala ang nasa kabilang linya. Hello, Tita Giselle.
Umiiyak po ba kayo? Sabi ni Giselle. Annalyn, nalulungkot ako. Hindi ko man lang makikita ang anak ko bago siya umalis. Pabalik na raw siya sa US. Hindi ko man lang siya mayayakap. Wala na akong chance para magkabati pa kami. Sinabi ni Annalyn ang good news. Hindi po tita, may chance pa po kayo. Kasama ko po siya ngayon. Andito po siya sa venue. Biglang nabuhayan ng dugo si Giselle sa narinig. Talaga ba? O sige, pupunta ako dyan ngayon. Tumayo na nga si Giselle at nagmamadaling magpunta sa venue ng children's party. Tuwang-tuwa siya. At yan ang abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.